Hi guys, today samahan niyo ako dito sa isa sa mga hawak kong brand. Ito ay Markin sa German brand. Ngayon ipapakita ko muna sa inyo yung store bago ko ayusan. So nasa second drop na tayo ng winter collection. Yung first drop, yung mga decolor na yun, yung mga bright color na orange, blue, orange, yellow, in green. Yan yung first drop ng winter. So yung second drop ng winter nandito sa unahan. So ngayon, bali third week na ngayon ng month of October. So i-reshuffle ko naman ngayon para at least i-reshuffle ko at the same time yung outfits ng mga sidebar at saka pacing. Kailangan ibahin ko naman yung combination para at least yung customer magkaroon na naman ng panibagong idea kung ano yung mga outfits na pwede nilang isuot para sa kanila. So samahan niyo ako guys. So ayan guys, nag-start na ako sa window. Ito muna yung sinimulan ko. This is my first outfit. Ito yung una kong outfit para sa mannequin. So ayan guys, kailangan details yung sa pagbibihis ng mannequin. Kailangan yung clarity ng display, yung styling, accessorizing, yung paglalagay ng accessories sa mannequin. Kailangan na complete yun para at least elegant siya tignan, malinis tignan. Dito kasi sa brand na to, hindi kailangan masyadong maraming style, hindi masyadong maraming kailangan simple lang. Ito yung second outfit ko naman, which is may trouser siya and blouse and then may jacket. So yung gaya ng sabi ko, napaka-importante sa pagbibihis ng mannequin yung clarity ng sa pagbibihis ng mannequin, and then yung of course yung color combination at saka yung story ng mannequin na yan. Paglalagay ng accessories, napaka-plain lang kasi nitong ano na to eh. Pero kung scarf naman to, pang elegant naman siya. So nilagyan ko lang ng scarf para may print yung outfit niya kasi masyado siyang plain. Tsaka para madala siya ng story pag nakalagay na dun sa window yung tatlong mannequin. So connected pa rin yung story niya. Ito naman yung third outfit ko. So my third outfit, it's trouser. Nilagyan ko ng parang vest sa loob, and then may para siyang coat, pero pang elegant yung ano niya, yung silky yung tela nito. Talagang elegant. So ayan siya. Yung pinaka belt niya, instead na itali ko sa harapan, tinali ko na lang sa likod. Nilagyan ko ng parang niribon ko na lang para open makita yung design sa unahan. So ayan, tapos na ako sa window. So start naman ako dito sa walls, sa mga wall ko. So left side area, kung ano yung kung ano yung item nandito sa mannequin para mas strong siya. Kung ano yung item dito sa mannequin, yun din ilalagay ko na item dito sa likod niya para yung continuation ng color at saka yung impact napaka-strong. So iniiba-iba ko na yung pacing niyan, yung outfit sa pacing ko at saka yung mga outfit ko sa sidebar. Weekly kasi binabago-bago talaga namin yan, binabago-bago ko. So yun nga, yun ang isa sa pinaka value ng BM. Binibigyan natin ng idea or knowledge yung mga customer kung ano yung mga outfit na pwede para sa kanila, kung ano yung mga trendy.
So yun yung isa sa pinaka halaga ng visual merchandising. Binibigyan natin sila ng knowledge about trends sa fashion. So ayan, nasa bandang likod na ako. Sinorkat ko na lang guys kasi kung bubuuin ko tong video na to napakahaba. So yun nga pala sa dun sa unahan, inayos ko na rin yung tables. So ito na yung pinaka last corner area, pinaka dulo. Ito yung mga previous collection. So ayan na nga guys, ito na yung total looks ng store. Ito na yung after display. Ito na yung pinaka complete story ko ng window. Itong window ko, it's open window. So kung ano yung pag nasa labas ka, tanaw mo na rin yung loob. So ayan yung pinaka advantages ng open window. Yan yung mga outfits ko. Ito yung table. Yan yung mga new outfits ko, new outfits na ginawa ko. Gaya nga nasabi ko, visual merchandising is the one na educating the customer kung ano yung bagong trends, new outfits. Yan, papakita mo sa kanila. And then, para at least yung mapabilis yung process ng business, mapabilis yung benta, madali nila makikita kung ano yung gusto nila. Yun din yung yung advantages ng mga color grouping, kasi may mga customer na sometimes ito yung gusto kong kulay. So kung makikita nila yung kulay nakaka-group na, so madali nila makikita kung ano yung gusto nila. So yun yung mga advantages. Pero in terms of visual merchandising, maraming klase ng way ng pag-display. Isa na nga dito guys yung tinatawag na color story at saka yung collection group story, and then yung pag-assort ng merchandise na by season or by events. Example, kung casual, kung party need or party dress, kung party clothes, pagkakasama, casual, sporty, and so on. So yan guys, napaka-importante din ng styling, pag-pacing. Itong area na to, dito yung mga pang sporty at saka yung pang casual. Ayan. Dun sa unahan formal and ipagka-klase, social, formal, at saka mga pang party. Ito yung pinaka last corner dito sa right side. Ito naman yung pang left side corner. Previous collection na to, medyo yung mga previous collection. Sa unahan yung mga bago. Yan guys, so hanggang dito na lang guys itong video na to. Salamat sa inyong panonood.